Pagpalang umaga po sa atin po at purihin natin ang ating Panginoon dahil tayo kanyang tinipon muli at binigyan ng napagandang panahon. Pagkat may pag-ulan ng ngitin dito, makakapigil sa atin upang papurihan siya at sabahin siya sa araw na ito. Ngayon po ay ihanda natin ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kaparehan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and open pray. Buksan natin ating mga Biblia sa Psalms 19 o awit 11. At po kung sinasabi. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor there are words whose voice is not heard. Their voice goes out through all earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber. And like a strong man runs its course with joy. Its risings from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there's nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servants also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me, then I shall be blameless and innocent of great transgressions. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Pumuli ang Diyos ang nasa langit. Purihin ka sa araw na ito. Pasalamatan ka sa iyong ginawa sa aming buhay. Sa araw-araw, pag-iingat, ng kalusugan. At sa yung napakadakilang biyaya na siyang sa amin kaligtasan sa pamamagitan ng bagamat Panginoon kami ay lukmo sa aming kasalanan. Kasi noona ang kanan na aming sarili kasi sa iba tikit sa laging noona ang iba tikit sa inyo siyang aming Diyos at mangilikha. Salamat Panginoon dahil hindi na kami pinabayaan sa iyong estado, sa aming karumukan, hindi kami patuwiran sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng anak ni Jesus Cristo, siyang nagbayad ng aming mga salat, siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Upang iyong galit, Panginoon, ay kapawi. Dahil walang ibang handog na makadulugod sa inyong harapan kundi ang anak lamang Panginoong Kristo Jesus. Salamat Panginoon sa napakagandang biyaya nito, pagtakilang pag-ibig sa ating Panginoon. Dalangin namin Panginoon na sa araw nito na tanging ikaw lamang ang pupurihin, kasambahin ng Panginoon. Asin niyo, Panginoon, sumasagabas sa amin, pagsamba sa amin sa araw nito. Aming mga alalahanin, aming mga problema, lahat namin, Panginoon, lahat namin, Panginoon, ay binibigay po namin sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na kayo ay pag-alaga, mabuti, tapat sa inyong mga pangako. Kaya kami inyong iingatan ng sarili. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo Jesus.
makasama ka sa buhay na wala hanggan. Pupuri lamang sa inyo. Wala hanggan. Mali, Panginoon, kailangan namin na ang aming atensyon ay sa inyo lamang, Panginoon. Ang mga puso't isip, ang nakatuon lamang sa inyo. Sa pagsamba sa araw ito. Wala na iba. Muli ito po kami dalahin sa kitang sa pangalan ni Jesus. Aming Diyos ang nagpagligtas. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating community singing. Hinahanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papulit at samba sa ating Panginoon. Sa pamunayan ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 19 verses 1 to 6 says, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom, leaving his chamber, and like a strong man runs his course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat." Pinapayag ni Haring David na ang buong nilikha ng Diyos ay nagpapakita ng kawalatian niya. Ang buong kalangitan, ang araw at mga bituin ay nagsasalaysay ng kanyang kaluwalhatian. Ang mundo at kalawakan ay nilikha gamit ang kanyang mahuhusay na mga kamay. Bagamat walang tinig o wikang ginagamit, ang buong kalikasan ay sumisigaw na ang Diyos ay banal at makapangyarihan. Lahat ng bagay na iyon ay nilikha upang ipaalala sa atin na may isang nakaupo sa trono ng sansinukob na lumikha at namamahala sa lahat. Ganun pa man, alam ng Diyos na kailangan natin ng higit pa sa kapahayagan na walang tinig o wika. Pinadala niya ang kanyang salita upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay tumanggap tayo ng biyaya sa biyaya at lumiwanag sa atin ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, marapat lamang na tayo magpasalamat at magbigay papuri sa nag-iisang Diyos na manlilikha at tagapagligtas. Let's sing there sa hallelujah.
Let's sing, O Lord, my rock. Treasure of our longing soul.
Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. So, pikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have given us. We thank you, dear Lord, for your provision this past week. We thank you for strength and the gift of work so we can provide for our families and at the same time make use of the hands and skills and abilities that you have given us so that we can provide food on our tables and enjoy us at the same time the work of our hands. We also thank you, dear Lord, for the days of work so that we can look forward to the day of rest, worship in your presence, and bask in your light, word, and truth. And so today, dear Lord, we come to you with humble hearts. We thank you, dear Lord, that you have given us this day so that we can lift up your name, song, and hymns, and at the same time we can rest in your arms and listen to the truth that you have for us, to strengthen us, to give us courage and hope, to bless us. So as we come to you, dear Lord, with humble hearts, we also confess our sins and ask for forgiveness, even as Christ our Lord, your Son, whose work on the cross has earned for us forgiveness, past, present, future. And after his death on the cross, was raised after 3 days for our justification. So we thank you, dear Lord, for these truths, these blessings that you have earned for us. O Lord, we pray that you would also cleanse us with your word. Grant us to remember, dear Lord, the things that you have taught us, so that we would walk in them. That we would walk by faith and not by sight. Today, dear Lord, we remember our country, the Philippines, as the whole world faces, Panginoon, crisis, post-pandemic crisis. We ask that you would grant wisdom sa aming mga leaders, both elected and appointed. As you guide them, we pray that they would be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray, Panginoon, that yung mga policies and programs that they draft will be implemented properly, Panginoon, even at the local level. We pray against corruption, against abuse of authority. And we ask, dear Lord, na magkaroon din ng accountability, especially for those who have abused, Panginoon, yung mga callings nila to lead the people. And so we pray, dear Lord, that you would grant wisdom. We pray, dear Lord, that on our part, we pray that may you also grant us
citizens yung discipline necessary, the desire to depend on you, even as we see, Panginoon, yung mga problems around us. When it comes, Panginoon, sa aming bansa. We also pray, dear Lord, for our brothers and sisters in government who continue to teach your word, who continue to hold Bible studies, yung mga ministry, Panginoon, in the halls of government. We ask, dear Lord, that as you continue to enable them, Panginoon, and provide for them, we pray that the principles of your word will be seen and heard, Panginoon, in how our officials conduct their transactions and day-to-day business. And in the end, we pray that na makita, Panginoon, yung truths sa Panginoon sa kanilang work ethic. At the end of the day, dear Lord, we understand and we are content in the fact that above all thrones and powers and rulers, there is one throne that rules over all. There is one who is seated in his throne, who sees all things, and who is in control of all things. And that is you. And because of this, dear Lord, we can sleep soundly at night. And we can confidently, dear Lord, live our lives each day, knowing that all these things that happen are under your sovereign authority. And nothing escapes your watch. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have placed under our stewardship. We ask, dear Lord, that as a church, as your people here in Marikina, we would continue to be faithful, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong magandang balita. We pray that as a church, we will continue in the commission that you have given your apostles, to go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all the things that you have commanded them to do, while we continue to hold on to the promise that you will be with us unto the end of the age. Grant us, O Lord, to be faithful in our calling to make disciples. Grant us, O Lord, that as we remember, Panginoon, this great commission, this holy commission that you have given your people, may we remember our families. May we remember, dear Lord, our loved ones who have yet to know you. May we remember, dear Lord, to minister to them the good news. May we remember, dear Lord, to be faithful to you. And so we thank you, dear Lord, that through this ministry we are able to also remember one another, bear one another's burdens in the ministry of prayer. And so grant us, O Lord, to also reach out to one another. And even now, dear Lord, we remember our brothers and sisters who are sick, who could not be with us today. Those of us, Panginoon, who are also recovering sa kanilang mga illnesses. We seek, dear Lord, that you extend your healing hands upon them. We pray that they would get well. And so we pray, dear Lord, for Erlene, dahil kahapon pa masakit yung kanyang tiyan. Probably may kinalaman dito sa kanyang dysmenorrhea.
So we pray, dear Lord, that you would grant her healing and relief also from the pain that she is experiencing. Grant her strength. And may you use, dear Lord, yung rest and may mga medicines that she's taking, may she also be able to respond to this. We also pray, dear Lord, for Elias na may uputsipon. Ask, dear Lord, that you would take away what needs to be taken away. May you use the care of his family and ganun din sa kung may mga medicines that he's taking, then he would also respond to this. We also pray, dear Lord, for Kuya Dan Castro. And, we thank you, dear Lord, for the progress he's making. We thank you for the strength that you give him and recovery sa kanyang wound. Oh Lord, we pray that you would also, as the doctors check up on him at sa kanyang condition, may they also be able to help him prepare para sa kanyang second operation. We also pray for Mami sa kanyang tuhod. We pray that may you also help her na i-manage yung kanyang condition. If it be your will, dear Lord, to take away the pain, then may you do so. We ask, dear Lord, that kung may mga medicines that she's also taking or pain relievers to help her sa kanyang condition, may she also respond to this. O Lord, we ask that may you, for the rest of us, may you also grant us good health, and that we would not only commit simply to good health, but to a life of wellness, understanding that our bodies are a gift from you. And because this is a gift from you, you expect us also to take care of it, that we would be faithful stewards in the gifts that you have bestowed upon us. May you help us, dear Lord, to take care of it, to be mindful, Panginoon, to be aware kung ano yung mga kinakain namin, the things that we take in, the things that we do and should do and should not do. And so we ask, dear Lord, that you would help us to avoid also the things, Panginoon, that would be harmful sa aming mga sarili, to understand, dear Lord, yung mga conditions namin, yung mga allergies, kung saan kami nagre-react. And to avoid, dear Lord, those things that are not good for our health. And so we thank you, dear Lord, na, for the wisdom that you give us so that we can take care of our bodies and so that we can also take care of one another. We also pray, dear Lord, that you would grant us wisdom even as we meet after the service. May you help us to understand the direction you are taking us to for the ministry. May you also guide us, Panginoon, sa pag-transfer to a new location. We pray, dear Lord, that you would grant traveling mercies and protection also for those of us who could not be here pero who are traveling also back home. And so we ask, Panginoon, that you would, that as you guide them, may they safely get home, Panginoon, at the end of the day. O Lord, we also thank you for your word. Even now as we approach you, we pray for wisdom. We pray, O Lord, that you would open our eyes to the truth. You also open our ears so that we would hear your call. And as we listen to you, we ask that you would grant us to respond. Grant us also, dear Lord, to behold your majesty and beauty and excellencies, dear Lord, in the study of your word. And in so doing, we pray that as you speak to us, may you change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people would say, Amen. Amen. Ngayon po ay dalawang tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Na magmumula sa Romans chapter 2 verses 17 to 24 sa pamumuno ngayon ng ating kapatid, si Jose Little Chavez. Tumayo po tayong lahat bilang pag-aaral sa pagbasa ng salita.
Magandang umaga po sa ating lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos na bumula po sa Romans chapter 2 verses 17 to 24. Ito po sinasabi, ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natututunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong, huwag mga ngalunya, bakit ka nangangalunya? Nasusuklang ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastanganan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Muli po, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang pinasiyan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasali tayo nito kung paano ang matawid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay ihalit sa atin ang ating pastor, si Pastor Raymond Benzer. Ang salita ng Diyos yung nasa ating binasa sa Romans 2 verses 17 to 24. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang pumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan, kadakilan, kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos sa tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning. Okay. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 2, verses 17 to 24. Kanina binasa po ng ating kapatid ang passage natin sa Tagalog. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po sa English. Romans chapter 2, verses 17 to 24. Ganito po ang sinasabi. But if you bear the name Jew, and rely upon the law, and boast in God, and know His will, and approve the things that are essential, being instructed out of the law, and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge and of the truth, you therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one shall not steal, do you steal? You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law through your breaking the law, do you dishonor God? Verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, just as it is written. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Dahil po tayo ay tagasunod ni Kristo, I think we need to ask ourselves, bakit ba tayo nag-aaral ng Scriptures? Bakit ba natin pinag-aaralan ng Bible? Ano po ba ang ating
layunin. May sinabi po si Martin Lloyd-Jones, isang British pastor and medical doctor, na nabuhay noong 20th century ukol dito, ukol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po niya, what is your motive when you read the Bible? Is it just to have a knowledge of it so that you can show others how much you know and argue with them? Or are you applying the truth to yourselves? As you read, say to yourself, this is me. What is it saying about me? Allow the scripture to search you. Otherwise, it can be very dangerous. There is a sense in which the more you know of the Bible, the more dangerous it is to you if you do not apply it to yourself. And for the past weeks, pinag-aaralan natin yung danger ng hindi pinag-aaralan ang scriptures at hindi, or rather, hindi nang pinag-aaralan ng scriptures or alam ang scriptures pero hindi ito ina-apply. At yun yung naging problema ng mga Hudyo. So, umagang ito, pag-aaralan po natin ay may kinalaman po sa pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. And it's the same as pagiging faithful o pagiging tapat sa salita ng Diyos upang maging pagpapala tayo sa iba. Uulitin ko po, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay may kinalaman sa pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. It is also the same as pagiging faithful o tapat sa scriptures upang maging pagpapala tayo sa iba. When we say that we apply the scriptures, then it must also beg that we answer yung pagiging pagpapala sa iba. Yung proper application ng scriptures, ang sukatan ng proper application ng scriptures ay nakikita sa ministry natin sa iba. So, ganun siya. Sa aklat ng Romans, may connection po ang pagtugon sa kapahayagan at araw po ng paghuhukom. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verse 6, God will render to each person according to his deeds. And then in verses 12 and 13, sabi niya, for all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Sa panahon po natin, maraming nagsasabi na may mga ganito silang mga script. Magpakatotoo ka. Diba? Maririnig natin yan. From noontime hanggang hating gabi. Sasabi yung mga ganyang salita na magpakatotoo ka. At ang gagawin nila, para magpakatotoo sila, susundin nila ang kanilang mga layaw at pagnanasa. Ganito po ba ang pag-apply ng katotohanan? Meron namang iba na nagsasabi na, kami ang nagsasabi ng totoo. Kami mga Kristiyano. Tapos gagamitin nila ang Bible para linlangin ang mga tao para lang makapaghiganti sila sa relihiyon na kanilang kagalit. Hindi ko na sasabihin kung sino yung mga nagbabangayan. Meron ding iba gagamitin ng Bible para linlangin ulit ang kapwa nila para makapagbigay naman ang mga tao ng malaking halaga sa kaban ng church. At ang mensahe nila ay, yayaman ka. At gagaling ka sa iyong mga sakit pag nagbigay ka ng malaki sa church. What is this? Is this the face of ministry ni Jesus Christ? Sa history po ng church, pag pinag-aralan po natin, especially in the 15th century, mayroon pong similarly na nangyari na sinasabi ng mga church people na ang gospel is supposed to be free. The gospel is supposed to be free. Pero ang ginawa ng mga church officials, kakagaling pa lang ng 75% actually ng Europe kakatapos namatay doon sa bubonic plague. This was in the Middle Ages. Yung bubonic plague, yun yung Black Plague.
na kung saan 75% ng Europe ay namatay. And so, may imagine natin yung economy nila bagsak. Ang claim ng church, free ang gospel. Kung free ang gospel, bakit nila pinalabas itong doktrina ng indulgences? Ang sabi pa nga ni Johann Tetzel, yung kanilang preacher, the preacher of indulgences, when the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Ibig sabihin, pag nagbigay ka sa church, at nagbigay ka ng contribution mo, once na marinig sa langit ang kalansing ng binigay mo, ang kaluluwa ay lalabas sa purgatorio. The gospel is supposed to be free. Pero why are you putting burdens on the backs of people na naghihirap? Tapos pumunta si Martin Luther sa Rome, narinig niya yung mensahe, all over Europe narinig yung mensahe niya. Tapos pagpunta niya sa Rome, nakita niya, kaya pala ganun ang doktrina na pinapalaganap ng time na yun dahil ginagawa nila ang dome ng St. Peter's Basilica. Ganito po ba ang pag-apply ng katotohanan? Brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, nawa ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos, pagiging matuwid niya para sa ating pagpapawalang sala at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. Sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili, panalangin ko po na makita natin ang ating aliw at lakas sa kagandahang loob niya sa atin upang makatugon po tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week po, napag-aralan po natin na ang Diyos ay hindi po nagtatangi. He is not a respecter of persons. Dahil lahat po tayo nagkasala, parehong Hudyo at Hintil, hahatulan po ng Diyos. Lahat po tayo, ang bawat isa sa atin ay hahatulan ng Diyos batay sa natanggap nating kapahayagan at kung ano ang naging tugon natin sa kapahayagang yun. Sabi nga ni Pablo, sa mga Hintil na nagkasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. Dahil may kaalaman sila ng Diyos mula sa kalikasan or mula sa law of nature, yun yung binanggit kanina sa awitin na, dun sa awit, nung nagsimula ang worship. Day to day pours forth speech. So, in nature, nakikita po natin yung kalwalhatian ng Diyos. And even though there are no words that speak out yung glory of God and His beauty and majesty, it is seen in all of nature. And so, sila'y hahatulan batay sa naging tugon nila sa kalikasan. Sa mga Hudyo naman na nangagkasala ng saklaw na kautusan ni Moises, ay hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat ang hiling ng kautusan ay hindi hearers lang of the law, kundi kailangan doers of the law. Sabi nga, it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law shall be justified. Bagamat hindi raw natanggap ng mga Hintil ang kautusan, ipinakikilala nila sa kanilang mga gawa. Kung ginagawa nila ang mga bagay sa kautusan, pinapakita nila sa kanilang mga buhay ang nasa kanilang mga puso kapag ginagawa nila ang kahilingan ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sabi ni Pablo last week sa ating pinag-aralan, sapagkat kung minsan sila ay sinusumpatan at kung minsan na may pinagtatanggol sila ng kanilang mga isipan. And so lahat po tayo ay accountable based on the revelation we received from God and how we respond to it. Wala pong tayong excuse at wala tayong maitatago sa Diyos. Mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa umagang ito, kailangan po natin tanungin ang scripture na,
ng question na ito. And as it is our practice to approach Scripture, ganito po ang magiging tanong natin sa umagang ito. Does moral decency exempt one from God's righteous judgment? Does moral decency exempt one from God's righteous judgment? This now leads us to our passage for today sa Romans chapter 2 verses 17 to 24. Hayaan niyo pong basahin ko po muna ang Romans chapter 2 verses 17 to 20. But if you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God and know His will and approve the things that are essential, being instructed out of the law and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge and of the truth. Diyan muna tayo. Sa verses 12 to 16, tinukoy po ni Apostol Pablo na ang isang grupo ng mga kausap niya ay mga Hentil. Dito naman sa verses 17 to 20 hanggang sa katapusan ng chapter 2, which is verse 29, ang kausap niya ay mga Hudyo, and he makes it clear. Sabi niya, if you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God. Mapapansin din natin dito sa ating passage na binasa, tinuloy niya yung kanyang style of Q&A or yung diatribe style na pag-aaral. Mapapansin natin yung Q&A niya, especially sa verses 21 to 24. And this confirms to us ngayon na dalawang grupo nga ang kausap niya na mga Kristiyano doon sa church in Rome na nagbabangayan. Sa verses 17 to 20, makikita natin na mayroong dalawang listahan ng katangian. These are list of qualities that Jews are proud of because they have the law. Sa verses 17 to 18, makikita natin yung intrinsic advantages of the Jew. Yung advantage nila over the Gentiles. At ito yung pinagmamalaki nila. Sa verses 19 to 20, makikita naman natin yung ministry nila sa mga Gentiles. And because meron silang gift na galing sa Panginoon at dahil meron silang advantages, ito ngayon ang kanilang ginagamit sa ministry nila sa mga parating bansa. Or so it seems. Punta muna tayo sa verses 17 to 18. Yung advantages or intrinsic advantages of the Jew. May paniniwala po ang mga Hudyo na dahil sa kanilang special na status sa harapan ng Panginoon, meron silang relationship, meron silang covenantal relationship sa Panginoon, kesyo sa kanila nagpahayag ang Panginoon, kesyo sa kanila binigay ng Diyos ang kautusan, kesyo sila po ang mga tinuli. And so, paniwala po nila dahil sila po ay mula kay Abraham, marami silang dahilan. Basta as long as Hudyo ka, paniwala nila, hindi ka kakatulad ng Diyos. Hindi sila mapapahamak. Kahit nagkasala pa sila. Ganun ang paniwala nila. Ganun yung attitude nila. Kaya ang sagot sa kanila ni Pablo, eto na, sa verse 17. Kung sinasabi mong Hudyo ka, imagine natin ngayon, itong passage natin ay parang boxing. Alam naman natin ang boxing, yung iba sa atin kapag nanonood ng boxing, gusto natin knockout agad. Samantalang ang boxing ay parang drama yan. Hindi mo pwedeng agad na i-knockout agad kasi ang daming nanonood. So, nawawala yung excitement. So, dahan-dahan ang pagsuntok. Hindi mo pwedeng ibuhos agad ang 100% ng lakas mo sa kaaway mo. Kailangan makatanggap ka rin. Pag nakatama ka, kailangan tumanggap ka rin ng tama. Later on na yung knockout. So, dito kay Pablo, makikita natin na dahan-dahan siyang sumusuntok. Dito sa verses 17 to 20, makikita natin yung 1, 2, 3 punch niya. Pero pagdating po natin ng 21 to 24, doon na niya binibigay yung death blow hanggang sa verse 29. So dito muna tayo sa 17 to 20. Tingnan natin yung 1, 2, 3 niya. Sapagkat may paniniwalang ganito ang mga Hudyo, sinagot sila ni Pablo kung sinasabi mong Hudyo ka. If you bear the name Jew
Di ba, ang kausap mo, Hudyo? So bakit parang sinabi mo na kung Pilipino ka, ibig sabihin may pagdududa? What do you mean? Ngayon, maiintindihan natin yung ibig sabihin ni Pablo. Maririnig natin almost yung protest dito ng Hudyo. What do you mean if I bear the name Jew? Of course I'm Jew. I'm Jew by blood. Hindi ako Hentil, hindi ako katulad nila. So ganon. Kinukumpara ng mga Hudyo ang sarili nila sa mga Hentil. At mayroong feeling na morally superior sila sa ibang tao. Just because nasa kanila ang kautusan na kanilang ipinagmamalaki. So isa-isahin natin ngayon itong listahan ni Apostol Pablo sa verse 17 at saka 18. Itong listahan ng mga katangian na kanilang pinagmamalaki. Verse 17, start tayo. If you bear the name Jew, or sa ibang versions ng Bible, if you call yourself a Jew, ibig sabihin nationalistic sila. May pagmamahal sila sa kanilang lahi at sa kanilang bayan. At sabi dyan ni Pablo, and rely upon the law. Pinagmamalaki nila na alam nila ang kautusan na binigay ng Diyos kay Moises sa Sinai, sa Exodus 19 to 31. So ito yung 10 Commandments na nakasanayan nating tawagin. Therefore, ibig sabihin, nasa kanila ang kautusan. Sila po ang binigyan nito. At sabi rin ni Pablo, hindi lang if you bear the name Jew and rely upon the law, sabi niya, and you boast in God. Sa biblical history, mababasa natin kung paano tawagin ng Diyos si Abraham upang gawin siyang malaking bansa. Yun yung pangako ng Diyos sa kanya. Hanggang sa napadpad ang pamilya ni Abraham, yung kanyang mga salinlahi sa Ehipto. At dumami doon sila dumami. At yun na nga, nangyari nga na nung panahon ni Moises, ay tinawag sila ng Diyos na pumunta sa Sinai upang makipagtipan sa kanila. Doon tinawag niya silang bayang hinirang, isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. They were proud na may ganito silang ugnayan sa Diyos sa kasaysayan. Tuloy natin sa verse 18, yung listahan. And know His will and approve the things that are essential, being instructed out of the law. So kiniklaim nila na alam nila ang kalooban ng Diyos. Pwede palitan na lang natin pa. Yun. Okay, thank you. So, kiniklaim nila na alam nila ang kalooban ng Diyos at alam nila ang mali na ginagawa ng iba. Especially ng mga Hentil. Dahil nakakasunod sila sa mga ordinansa ng Diyos, feeling nila kinalulugdan sila ng Diyos. Bakit nila nasasabi ang mga bagay na ito? Dahil nga, sabi dyan, naturuan sila sa pautusan. We need to ask now, may mali ba sa listahan ito? Bakit ito binabanggit ni Pablo? Sabi niya, if you are a Jew. So parang sinasabi, may pagdududa sa pagiging Hudyo. If you bear the name Jew, if you rely upon the law, if you boast in God, if you know His will and approve the things that are essential being instructed out of the law. May pagdududa ba? May masama ba? May mali ba? Wala. Wala pong mali sa listahang ito. Walang mali kung nationalistic sila, walang mali kung nagtitiwala sa kautusan, walang mali kung ipinagmamalaki na sila sa Diyos at may ugnayan sa kanila at sinasang-ayunan ang mga bagay na mabuti. So what's the problem? Tuloy lang natin. Tingnan natin yung ministry nila to the Gentiles. So verses 19 to 20, sabi ni Pablo, and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness. Verse 20, a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge and of truth. Dito, sa 19 to 20, pwede nyo ilagay dyan sa mga nagsusulat, ginagamit na ni Pablo yung wika nila. Actually, yung makikita nyo dyan sa verses 19 to 20, ito yung mga salita na ginagamit ng mga Hudyo para i-describe ang mga Gentiles.
So kapag halimbawa, ginamit mo yung salita na ginagamit ng kausap mo, parang binabalik mo sa kanya eh. Parang sumasalamin ka eh. Sinasalamin mo yung kondisyon niya. So ngayon, ganun din ang ginagawa dito ni Pablo. Dahil nasa kanila ang kaliwanagan ng katotohanan ng Diyos, ang expectation po kasi sa mga Hudyo ay maging pagpapala sila sa mga bansa. Binigay yan ng Panginoon sa inyo. Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Kay Abraham pa lang sinabi ng Diyos, gagawin kitang pagpapala sa mga bansa. And therefore, yun ang expectation sa Israel. I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you, the families of the earth will be blessed. Nakatitiyak sila na sila yung mga taga-akay ng mga bulag. Mapapansin natin ngayon, paano sila magiging blessing? Ano yung ministry nila sa mga Gentiles? Sinasabi dyan, mga taga-akay ng mga bulag. Ang tinutukoy na bulag dito, yung mga hentil, dahil hindi nila alam ang katotohanan. Sa mga katuwid, mga liwanag ng mga nasa kadiliman ng idolatry. At kinikilala nila na sila yung mga tagapagturo ng mga hangal. O siguro, strong yung word na ginamit sa Tagalog, pero mamaya papaliwanag natin. Ang ibig lang sabihin doon, mga tagapagturo sila ng mga hindi nalalaman ang karunungan. At yung pinakahuli, isang guro o guro ng mga sanggol. Last week, pinaliwanag po ni Apostol Pablo na ipinakikilala ng mga hentil sa kanilang gawa ang nakasulat po na kautusan sa kanilang mga puso. Dahil ginagawa nila ang kahilingan ng kautusan. When you do what is in the law, you show that the law is in your heart. Even though you did not receive the Ten Commandments or you did not receive the law, but when you do what the law requires, you show what the law is in your heart. Ganun ang ginagawa ng mga hentil. At piniliwanag yun ni Pablo sa kanila. Ganun pa man dito sa ating passage, anong tawag ng mga Hudyo sa mga hentil? Anong description nila sa kanila? Mga bulag, mga hangal, mga mangmang o sanggol, mga nasa dilim. Itong mga words na ito ay hindi words po na may kulay actually ito, may charge po ito. Ayon sa mga scholars, hinahamak ng mga Hudyo ang mga hentil. Mababa ang tingin nila sa mga hentil. Even though, sinabi ni Pablo, in fairness sa mga Gentiles, even though they did not receive the law, pero when they follow the law, the requirements of the law, when you see them that they are doers of the law, they show the law that is in their heart. Pero dito, hindi kinikilala ng mga Hudyo. Ang tawag sa kanila, mga sanggol. Wala kayong contribution. Wala dapat na i-credit sa inyo. Puro kayong mga mangmang, mga hangal, mga nasa kadiliman. And so, dahil binabalik ni Pablo at ginagamit niya yung salita na ginagamit ng mga Hudyo, may ramdam natin ngayon yung tension kay Pablo at saka doon sa mga kausap niyang Hudyo. So ngayon, kiniklaim nila na sila'y liwanag sa mga nasa dilim, pero hinahamak nila ang dapat nilang akayin. Ulitin ko, meron kayong ministry sa mga bansa. Kiniklaim nila na sila'y liwanag sa mga dilim, pero ang ginawa nila ay hinamak nila ang dapat nilang akayin. Paano yun? Ang pinupunto dito ni Pablo, hindi nila nagampanan ang ministry nila. Hindi sila naging tapat na lingkod ng biyaya ng Diyos. Kaya binalik sa kanila ni Apostol Pablo ang salamin. Dito sa verses 21 to 24, yung death blow niya. Dito na yung knockout. Part 1 ng knockout, verses 21 to 24. Yung 25 to 29 sa susunod na yon.
So dito, verses 21 to 24, sabi ni Pablo, "You therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one shall not steal, do you steal? You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law through your breaking the law, do you dishonor God? For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, just as it is written." Isa-isayin po natin ito. Ang punto dito ni Pablo ay, do you practice what you preach? Ginagawa mo ba o ina-apply mo ba ang tinuturo mo? Question number 1. Sa verse 21a, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan? Hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Answer. Walang sagot. Katahimikan lang. Silence. It is expected po sa isang guro na turuan ang kanyang sarili bago turuan ang iba. Hindi ka pwedeng magturo ng iba kung hindi mo alam kung anong ituturo muna at hindi mo na-apply yun. At mabigat yun, especially sa mga teachers. Accountable kami sa mga tinuturo namin. Hindi pwedeng tumatayo sa harapan tapos hindi namin ina-apply. Yun yung number 1 principle sa preaching. It is expected sa isang guro na turuan ang kanyang sarili bago turuan ng iba. Dahil ang Hudyo ay mangangaral sa mga bansa, dapat na tinuturuan niya rin ang kanyang sarili. Practice what you preach. Ika nga. Question number 2 ni Pablo. Sa verse 21b, sabi niya, ikaw na nangangaral na huwag magnakaw ang isang tao, nagnanakaw ka ba? You who preach that one shall not steal, do you steal? Answer. May sagot ba? Wala. Katahimikan lang. Silence. Sa original language, ang ginamit na salita dito sa steal or pagnanakaw ay klepto. Yun yung original language, klepto ang ginamit. Ayon sa mga scholar, ang salitang ito ay may kinalaman sa panlilinlang. Hindi ito yung robbery, yung papasok sa bahay tapos sisirain lahat ng gamit dahil may hinahanap ko tapos magnanakaw ng pera. Hindi ito ganon. Ang salitang itong klepto na ito or pagnanakaw or stealing dito ay may kinalaman sa panlilinlang. Yung iniisahan mo yung kapwa mo. May kinalaman sa dishonesty. Halimbawa na lang, nagbayad sa iyo ng 100 pesos. Ang presyo ng serbisyo ay 80 pesos. Magkano ang sukli? 20. Pero ang sinukli mo, 10. Yun. Yun yung tinutukoy dito, dishonesty. Yung pagiging sneaky. Iniisahan mo kapwa mo. Question number 3 ni Pablo, sa verse 22a. Sabi niya, ikaw na nagsasabing huwag mangangalunya ang isang tao. Nangangalunya ka ba? May nagtanong parang narinig ko kanina habang binabasa dito. Pangangalunya. Anong pangangalunya? Pakikiapid. Ikaw may asawa ka, tapos nakikiasawa ka sa iba, may asawa kang tao. Pakikiapid yun, o pangangalunya. Dalawa ang words na ginagamit natin sa Tagalog. May pakikiapid, may pangangalunya. Yun ang ibig sabihin nun. May asawa kang tao, tapos mupunta ka, nakikiasawa ka sa iba. So, tanong dito, nagsasabing huwag mangalunya ang isang tao, nangangalunya ka ba? At may sagot ba sila? Wala pa rin. Nung panahon nila naganap po ang pangangalunya as much as it is today, at tulad sa panahon natin, ang tingin nila sa ganitong bagay ay normal, di ba? Ano daw ang isip nila porket they go their separate ways, hindi na sila mag-asawa. Sino nagsabi sa inyo? Pumarap kayo sa Diyos na mag-asawa kayo tapos
dahil naisipan nyo lang one day, hindi nyo na mahal ang isa't isa, na fall out of love. Ika nga, hindi na kayo mag-asawa. Wrong. Ang pagiging mag-asawa ay hindi feeling. It is not based on feelings. Umarap kayo sa Diyos, nangako kayo sa harapan ng Diyos, tuparin nyo ang pangako nyo sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang pag-aasawa ay isa sa mga pinaka-importanting desisyon na ginagawa sa buhay natin. At kailangan yan ng counseling para ma-thresh out lahat ng mga problema at issues. So ngayon, dito, mataas ang standards ng mga Hudyo pagdating sa pangangalo niya sa pag-aasawa. Pero hindi ibig sabihin na wala po silang kapintasan. Matatandaan po natin ang kwento ukol sa Panginoon nung kausap po niya yung mga matatanda sa Israel. At lumapit po sa kanya itong mga matatanda at tinanong siya. Ang tanong sa kanya, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Any reason. Kasi gawain po nila na noong panahon na pag yung babae, nasunog lang yung sinasaing, pwede mo nang hiwalayan. O pag isang umaga, nagising ka at napansin mo yung asawa mo, may kulangot sa ilong, pwede mo nang hiwalayan yun. Ganun kababaw. O sabihin natin, biglang nagising ka isang umaga dahil mas malakas pa humilik sa'yo yung asawa mong babae, pwede mong hiwalayan yun. Kaya nga sabi dito, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Kasi gusto nilang ma-justify yung practice nila, yung liberal practice nila na pwede nilang hiwalayan ang asawa nila. Ang sagot sa kanila ng Panginoong Jesus, because of your hardness of heart, Moses permitted you to divorce your wives. Pinermit, pero hindi yan commanded ng Panginoon. But from the beginning, sabi ni Jesus Christ, but, merong contrast. But from the beginning, ang inapilaan ng Panginoon, ang ginamit ng Panginoon ay creation mandate. Ibig sabihin, from the very beginning, ang kalooban ng Panginoon ay ito. It has not been this way. Sabi niya, I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another woman, commits adultery. So kung hihiwalayan mo ang asawa mo for any reason except immorality, and you marry a woman, you commit adultery. Sa panahon natin, pag in-apply yan, kahit boyfriend lang, oo. Kahit boyfriend lang yan, yung makikita mong mga artista sa TV, ay si ganyan, naghiwalay na. Tapos pagkatapos ng 3 months, ay si lalaki, ganito na ang girlfriend. Ay si babae, ganito na ang kanyang nakasama, papuntang Maldives. Pangalo niya po yun. Mag-asawa pa rin yan. Mag-asawa yan. So ngayon, ang tanong, itong bagay ba na ito? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya ang isang tao, nangangalunya ka ba? Parang may kakilala ako. Nagtuturo dito sa harapan. Okay lang sa kanya yung mga ganitong bagay. Kaya pala malaman-laman natin. Although nagtuturo siya, yun pala ang kinakasama niya ay hiwalay sa asawa. Hindi dapat ganun. Sabi. Isa pa, maaaring hindi ka nga tumitingin sa ibang babae, maaaring hindi ka ng bababae, o sabihin natin sa mga kababaihan, maaaring hindi ka ng lalaki, at hindi ka rin tumitingin sa ibang lalaki, o tumitingin ka rin. Sa kakatingin nyo sa abs ng ibang lalaki, pinahuhupad yung mga lalaki, walang pinagkaiba yun sa pambababae ng mga lalaki. Kung palalayasin mo ang asawa mo na gawain ng mga matatanda sa Israel, wala kang pinagkaiba sa ginagawa nila.
Question number 4. Verse 22b. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo ba ang mga templo? For you who abhor idols, do you rob temples? Noong unang panahon, dahil kilala ang mga Hudyo, itong bagay na ito, hindi ibig sabihin na ninanakawan nila yung mga templo ng mga Hintil. Hindi po. Ang nangyari po dyan, medyo may konting context lang dito kasi kilala ang mga Hudyo na nasusuklam po sa idolatry. And so, ang tingin po nila sa paganism at saka yung mga templo ng mga Hintil, yung mga idols nila, sina Zeus at saka kung sino-sino pang mga Diyos-Diyosan, ay hindi sila pumapasok doon dahil ang tingin po nila doon ay karamihan. Bawal po silang pumasok doon. So ngayon, dahil kilala sila na kinasusuklaman ang mga bagay na ito, pag medyo nagkaroon ng tension sa halimbawa sa isang community, pinaparatangan po yung mga Hudyo na ninanakaw ang kanilang mga rebulto. May isang instance na ganun ang naging investigasyon kay Apostol Pablo. Sa Acts 19:37, may sinabi po yung town secretary at sinabi niya na doon sa mga tao, sa community, hindi po sila nagnakaw ng hindi po sila nagnakaw sa ating mga templo. Huwag niyo silang gambalain. So, ganun. Kilala ang mga Hudyo na ganito, pinaparatangan sila kapag nagkakaroon ng konting tension. Ninanakawan daw nila yung mga rebulto. Although pinagbabawal talaga sa kanila na magkaroon ng contact sa mga idols dahil nga madumi yan. So anong sagot? May sagot ba dito? Wala talaga. Ang punto lang dito ni Pablo ay hindi kayo nagiging mabuting testimony sa paligid nyo. Nakakapagtaka. Kasi bakit kayo pinaparatangan ng ganon? Kung naging mabuti kayo sa inyong kapwa. At dahan-dahan nating naiintindihan ngayon ang pinatutukuyan ni Pablo. Question number 5, verse 23. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. So question sa Tagalog. Sa ibang version, ganito naman po ang sinasabi. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan. Ngunit ilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. You who boast in the law, through your breaking the law, do you dishonor God? And ito na yung death blow. Lumabas ngayon yung punto ni Pablo. Maaaring nasa kanila ang kautusan, maaaring tama ang attitude nila pagdating sa kautusan, maaaring pinagmamalaki pa nga nila ang kanilang relationship sa Diyos. Oy, sa Diyos ako. We want through God, the creator of heaven and the earth. Ako, kabahagi ako sa kanyang bayan. Ako yung isang Hudyo. At kinikilala silang tagapagturo ng salita sa mga bansa. Pero, ang tanong, kinikilala ka palang tagapagturo. Alam mo pala ang salita ng Diyos, alam mo pala ang kanyang kautusan. Pero bakit napupulaan ka? Bakit nila ginagawan kayo ng chismis na nagnanakaw ng mga rebulto? Bakit nagiging katitisuran kayo? Ang sinasabi dito ni Pablo, dahil nagiging katitisuran sila. At bakit na-display yung pangangalunya nyo sa harap ng mga Hintil? Ang punto ni Pablo, dahil nagiging katitisuran kayo, katumbas nito, maaaring hindi nila sinira ang buong kautusan. Maaaring in some parts ng kautusan, sumunod sila. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, sinasabi niyo na nasa inyo ang kautusan. Hindi ba dapat ginagawa niyo yung kautusan? Hindi ba dapat nakikilala kayo sa pagtalima sa kautusan? Bakit mas kilala pa kayo sa pagnakaw sa mga templo? Nagiging katitisuran kayo. Yung ganyang attitude nyo, yung pinalalabas nyo, nagiging katumbas yan ng pagsuway ng buong kautusan. At dahil dyan, nalalapastangan ang pangalan ng Diyos. Verse 24.
Nag-quote na ng Old Testament passage si Apostol Pablo. For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Just as it is written. Yung sinabi niyang just as it is written, very strong yung language doon. Ibig niyang sabihin, tandaan niyo, inuulit niyo yung ginawa ng inyong mga ninuno. Hango po ito sa Isaiah 52:5 at saka yung isa pa sa Ezekiel 36:20-22. Ang nangyari dito sa Isaiah 52:5, ganito po ang sinasabi. Now therefore, what do I have here, declares the Lord. So ang nagsasalita dito ay ang Diyos. Seeing that my people have been taken away without cause. Yung taken away, ibig sabihin, tinapon sila sa Babylonia. Again, the Lord declares those who rule over them howl. Yung howl na ng mga Gentiles. Hindi yan howl na parang natalo. Howl na nanalo. At masayang-masaya. Masayang-masaya na ang mga Hudyo ay tinapon sa Babylon. Yung mga kaaway nila, ganun ang ginagawa. Tapos ang sabi ng Diyos, and my name is continually blasphemed all day long. Context or background dito. Noong unang panahon po, mahalaga sa mga bansa yung kanilang lupa. Bakit? Kasi nakakabit sa kanilang lupa yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang bawat lupain ay may Diyos-Diyosan. Okay? So, may pamunuan ng bawat Diyos-Diyosan. Ngayon, pag yung isang bansa sinakop o sinalakay ang isang bansa at nanalo siya, alin ang mas malakas na Diyos-Diyosan? Yung sumalakay o yung natalo? Siyempre, mas malakas na Diyos yung sa sumalakay at nanalo. So, ganun siya. Kapag nanalo ang isang bansa sa sagupaan at pagsasakop nila, mas makapangyarihan yung Diyos ng sumakop. Ang nangyari sa Israel po, tinapon sila ng Diyos sa Babylonia. Sinakop ng Babylon ang Judah. At ngayon, those who rule over them howl. Ang nangyari kay Israel, tinapon sila ng Panginoon sa ibang bayan at pinasakop sila sa Babylon. Oo, alam nila ang salita ng Diyos. Oo, nasa kanila ang kautusan. Ngunit anong ginawa nila? Bakit sila tinapon ng Diyos doon? Bakit natalo sila sa Babylon? Ninakawan nila ang Diyos at kanilang kapwa. Nangalunya sila. Oo, hindi nga sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero sumamba naman sila. Hindi sila nagnanakaw sa mga templo ng mga pagano o ng mga Diyos-Diyosan, pero sumamba naman sila sa mga Diyos-Diyosan ito. At ganun nga, kinukonsinti sila ng mga matatanda nila. Nang makita ito ng mga karating bansa, anong sabi? Ay, akala ko makapangyarihan ng kanilang Diyos. Sinasabi nila yung kanilang Diyos ay kataas-taasang Diyos, yung lumikha ng langit at lupa. Bakit? Bakit sila nasakop? Bakit nawalan sila ng lupa? Di hamak na mas malakas pala ang Diyos na Babylon. Hindi doon nagtatapos ang sinasabi ng Diyos. Nang itapon sila sa Babylon, tuloy pa rin ang gawaing kasuklam-suklam. Sa Ezekiel 36:20-22, 3 beses na inulit ng Diyos yung kasalanan ng Israel. Sabi sa Ezekiel 36:20-22, hayaan yung basahin ko po. At nang sila'y dumating sa mga bansa na kanilang pinaroroonan, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan. Sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang mga ito ay bayan ng Panginoon at nagsilabas sa kanyang lupain. Ngunit iginalang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroroonan. 2 beses. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko ginawa ito dahil sa inyo o sambahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroonan. They did not practice what they preached. Hindi sila naging mabuting testimony. Hindi sila naging pagpapala sa mga bansa.
At ngayon na sinakop sila naman dito sa panahon ng Panginoong Jesus at saka ni Apostol Pablo, ngayon na sinakop sila ng Roma, kitang-kita na naman ng mga hentil ang kanilang pagpapaimbabaw. At dahil dito nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos sa mga bansa. Again, uulitin ko po. Dahil sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Kristo, make sure that it is Christ that is seen in us. That Christ is heard among us. Dahil dito sa mga ginawa ng mga Hudyo, nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos sa mga bansa. But there is one, mga kapatid at kaibigan, na hindi lamang nagdala ng liwanag, kundi siya po ang ilaw. In His life and death, nalugod po ang Diyos. Sapagkat pinakilala niya ang kanyang Ama at pakumbabang sumunod sa Ama. Nag-iisa siya. The scriptures testify that He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Jesus Christ practiced what He preached. He blessed us by taking our sins upon Himself so that we would receive His life and righteousness upon us. Wala tayong buhay. Lahat tayo patay sa kasalanan. Wala tayong kaliwanagan. Lahat tayo nasa kadiliman. Wala tayong katuwiran at kalinisan. Lahat po tayo mga marurumi. Lugmok sa kasalanan. Sapagkat tayo mga patay at nasa kadiliman, lahat ng ito ngayon, itong mga bagay na ito, itong mga magagandang bagay, mabubuting bagay, itong kaliwanagan, katuwiran, kalinisan, lahat ito ay natanggap nating biyaya mula sa Kanya. Meron bang qualification tayo? Wala. Wala tayong pwedeng i-claim sa Panginoon na dapat kong matanggap yan. And yet binigay sa atin at binuhos dahil sa ginawa ni Kristo. So in summary, question, does moral decency exempt one from God's righteous judgment? Does moral decency exempt one from God's righteous judgment? Short answer po, no. It does not. Hindi po guarantee na porket alam natin ang tama at mali at nagtuturo tayo ng mabubuting bagay ay hindi tayo haharap sa kahatulan. Hindi tayo haharap sa araw ng paghukom. Hindi po guarantee yun. Na porket alam natin ang tama at mali o alam natin ang nakasulat sa Bible, ay guarantee na hindi tayo haharap sa araw ng paghukom. Walang ganong guarantee. The Jews had the gift of the law and the ministry to the Gentiles or to the nations. Mataas ang standards ng morality nila. Pero imbis na maging pagpapala sa iba, naging katitisuran pa nga. At lantad ito sa paningin ng mga bansa na hindi sumasampalataya. Ano nangyari? The testimony of Scripture against the Jews. Ano sinasabi ng Scriptures ngayon laban sa kanila? The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Yun yung accusation. And so, ano ngayon ang application natin dito? Number one, kailangan po natin maintindihan. We need to understand, mga kapatid at kaibigan, the more we grow sa ating pananampalataya at sa buhay Kristiyano, and the more involved we are sa buhay ng iglesia, the more we realize ang kahalagahan ng practice what you preach. Practice what you preach. Sinasabi po natin na kay Kristo tayo. Hinirang tayo. Tinawag upang humayo at gumawa ng mga alagad. Then ipamalitan natin si Kristo. Kailangan nyo na marinig sa atin. At ipakita natin sa ating buhay kung ano ang larawan ng isang alagad at tagasunod ni Kristo. We can be effective ministers to our families and friends only if we minister or teach ourselves first. Pangalawa, ang problema po ng isang moralist, katulad nitong mga Hudyo, mga moralist sila,
Bagamat alam nila ang tama at mali, at pinoproblema nila ang malawakang problema ng kasalanan sa lipunan, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Ang nakikita niya yung kasalanan ng iba. Yun yung problema ng moralist. Ang nakikita ay ang problema ng iba. Nakikita niya ang problema ng kanyang kapwa, nakikita niya ang problema ng kanyang kapitbahay, nakikita niya ang problema ng komunidad at ng lipunan, pero hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Bulag siya. Turo lang siya ng turo, thinking that he's okay. And so in his eyes, nothing's wrong with him because he has seen the truth now. The law is with us. We were given the law, and we were taught by the law. And so he's okay. But everyone around him is not. Ngayon, in relation to other men, ang tingin niya sa kanyang sarili ay morally superior siya sa iba. Itinataas niya ang kanyang sarili habang binababa ang iba, gamit-gamit ang kautusan ng Diyos. And sometimes Christians are guilty of this. Habang pinag-aaralan ko to, I remember my sins as well. Itinataas niya ang kanyang sarili habang binababa ang iba, gamit-gamit ang salita ng Diyos. Wala itong pinagkaiba sa mga nagsasabi na, eto na, magpakatotoo ka. Wala silang pinagkaiba sa mga nagsasabi na magpakatotoo ka at gagawin lang nila ang mga ayon sa kanilang mga pagnanasa. Wala rin itong pinagkaiba sa mga nagsasabi na kami mga Kristiyano, tapos gagamitin nila ang Bible para linlangin ang mga tao na makapaghigati sa kagalit nilang relihiyon. O kapag nagbigay ka ng malaking halaga sa kabanan church at sasabihin nila, oo, yayaman ka pag ginawa mo yan at o gagaling ka sa iyong mga sakit. Wala rin yung pinagkaiba doon sa mga nagsasabi na mapapalaya mula sa purgatorio ang iyong mga mahal sa buhay kapag nagbigay ka sa church. Habang lantad sa iyong paningin ang maling katuruan at maling pamumuhay ng mga nagpapahayag. Lahat ng ito, mga kapatid at kaibigan, ay larawan ng hypocrisy ng tao. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ginagamit nila ang salita ng Diyos, ang katotohanan, at binabaluktot nila ito. Sinisira nila ito para itaas ang kanilang mga sariling hangarin. But we know the truth. We know the truth. We hear it Sunday after Sunday. We believe that we are sinners because the Bible tells us that we are. We also believe the Bible that we are justified in Christ. We are sinners and yet justified because Christ died and rose again. At dahil sa kanyang perfect and finished work, we humbly approach the truth of Scripture to have ourselves evaluated and diagnosed. So tanungin po natin ang ating mga sarili, kumusta na po tayo sa pagpapasakop at pagiging tapat sa kasulatan? Kamusta po tayo sa pangangaral ng kasulatan sa ating mga pamilya? Naririnig ba ito kapag pinapaliwanag natin ang ating mga desisyon? O masyado ba practical ang paliwanag natin? Kasi yan yung pinaka mataas na offer. Kahit na alam natin na babangga ito sa ating ministry, kahit na alam natin na babangga ito sa worship natin, masyado tayong practical. Naririnig ba ito sa ating mga panalangin? Naririnig ba ang salita ng Diyos sa ating mga panalangin? O baka ang panalangin natin ay to whom it may concern? Hindi na natin ina-address ang Diyos. Meron iba pag nananalangin, yung nasa itaas. Sino ba yung nasa itaas? Hindi
hindi kilala. Hindi ka pwedeng manalangin kung hindi mo kilala ang iyong nilalapitan. Nakita ba ito sa pag-akay ng ating mga anak at mahal sa buhay? Kamusta po tayo sa pangangaral ng kasulatan sa ating pamilya? Sa Lumang Tipan may paalala po si Haring David at panalangin sa Diyos para manatili siyang tapat. At ganitong naging paalala niya. At alam natin to, may awitin pa nga ito eh. Pagkatapos po niyang banggitin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos, sabi po niya sa Psalm 139, verses 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my anxious thoughts, and see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way." Magpasakop po tayo sa salita ng Diyos. At hayaan nating suriin tayo nito. Turuan tayo na sumunod kay Kristo upang sa ating paghayo ay maging pagpapala tayo sa iba hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Aliwin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita at iupo natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Our dear Lord, we thank you for your word. We thank you, dear Lord, for the correction and rebuke that this passage has taught us. Thank you for the correction because through it, dear Lord, we know, dear Lord, that there is room for growth. And so, dear Lord, we pray, may you help us approach humbly your word, to submit to it to its evaluation, to its diagnosis. Search our hearts, O Lord. As we study your word, may you know our thoughts. Try us, O Lord. See if there be any hurtful way in us. May you lead us, dear Lord. Grant us, even as you lead us, grant us, O Lord, to be faithful ministers of the grace that you have given us. Grant us, O Lord, the opportunity, Panginoon, para makapag-minister sa aming mga mahal sa buhay. Teach us the things that we need to say from your word. Give us the courage to do so. But not only that, give us love and show us, dear Lord, your love for the people whom you died for, and whose sins you have paid for in full, whom you have redeemed for yourself, and are now gathering in your fold. If needed, O Lord, we pray that you would crush us, so that we would be humbled. So that we would see that it is all because of you. And that what we have is a privilege, is a grace that we have received from you. It is not because of our efforts. It is not because of any of our intellect, wisdom, skill.
You have given us, dear Lord, the privilege to join you in your mission of gathering your people. And for this we are thankful. Help us, dear Lord, to see the beauty of the gospel as it is ministered to our loved ones. Grant us to appreciate, Panginoon, the eyes that are, how you open the eyes of the blind. How you make the lame walk. How you shine your light upon those who are in darkness, just as you have done when we were still dead in our trespasses and sins. And so we pray, dear Lord, that may you do so. Grant us the opportunity to be able to minister, to serve the gospel to the ones we love. Because we know that you love them too. Give us the courage, the words that we need to say. And in preaching to them, we pray, dear Lord, that they would hear the shepherd's call. May you draw, dear Lord, your sheep to you. And as you do so, we pray, dear Lord, that you would grant us joy and happiness. Grant us wisdom to know you more, so that we will be able to bless your name all the days of our life. So we thank you, dear Lord, for your word today. We also thank you that you comfort us, you guide us, and show us how we must walk. Help us, dear Lord, to persevere in the things that you have taught us, to walk in faith until the end. Lead us, dear Lord, in the everlasting way. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Hayaan niyo pong basahin ko po sinasabi po ng ating statement of faith regarding po dito sa after the celebration of the Word, the ministry of the Word, and ang susunod po ay ordinance of the Lord's Supper. So, pagkatapos ko po basahin, bibigyan ko po kayo ng time para lumapit sa Panginoon, para suriin ang ating mga sarili. And after which, tatawagin po natin si Kuya Owen at saka si Brother Ronel para i-distribute po sa atin ang mga elements ng Lord's Supper. Ngayon, kung hindi po natin naiintindihan, hindi pa natin naiintindihan ng Ebanghelyo or good news or gospel, at hindi natin din naiintindihan pa ang Lord's Supper, mas mabuti po sa atin kung hindi po muna mag-participate. You may observe, at kung meron kayong mga questions, pwede po natin sagutin yan after na ating worship service. So, hayaan niyo pong basahin ko po sa atin ang kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya kay Kristo at sa Iglesia. At hango po ito sa paragraph number 2 ng ating statement of faith.
Number 10. Ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa atin na kanyang iglesia upang bunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinira na darating po ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. Ang mga elemento po ng banal na hapunan, ang tinapay at ang alak, ay larawan po ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito'y panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinira, pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means po na ang ordinansa ng banal na hapunan ay isang spiritual na pakikipag-isa or spiritual communion natin sa Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ng Ebanghelyo ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag muna makibahagi. Dahil ito ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos at taimtim na pagsusuri sa sarili. We may now take this time of silence upang suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa Lord's Supper. Sige po. O Lord, we thank you for gathering your people once again on this day so that we can remember what you have done for us in our life and death. Grant, O Lord, that as we share the bread and the wine, remind us, O Lord, of the life that you have paid so that we would have life and have it abundantly. We are grateful, O Lord, for this gift. That we could remember, dear Lord, these things, these treasures you have given to your people. Help us, O Lord, to keep this in our hearts and to proclaim this to those around us as your people. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Sige po, tumayo tayong lahat. Taas natin na tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ang sarong. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. Dear Lord, we thank you that through this ministry we can as a church proclaim your death until you return. Grant us, dear Lord, to be faithful in this, even as we anticipate, Panginoon, your second coming. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen.
Ngayon po ay dadako po tayo sa ating ministry of our offering. Sa ating mga Biblia sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Ito po sinasabi. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues, in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Tumayin po tayo na. Tayo po yung maraming papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po yung Pumuli aming Diyos sa mga nasa langit, na sa inyong Panginoon nagmumula ang pagpapala at biyaya. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaalam niyo pa sa bawat isa, na kami niyo tinipon upang purihin ka at pasalamatan ka sa inyong ginawa sa amin po sa pagliligtas, Panginoon. Kaya kami narito, Panginoon, nakatutugon at nakatayo sa inyong harapan upang purihin ka at itaasan ang pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na siyang papabago sa amin, Panginoon, upang makilala ka ng lubusan at makikita ang kagandahan at yung kaluwalhatian sa inyong salita. Ang inyong pagliligtas. Napakabuli niyo, Panginoon, at tunay at tapat ka sa inyong mga pangako na kami inyong iingatan hanggang sa inyo. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Siya magbibigay sa amin kaharian, Panginoon, kasama sa buhay na walang hanggan. Pupuri sa inyo, wala nang iba pa. Sa talangin namin, Panginoon, na sa aming napakinggan sa araw na ito ay hindi lang namin ito napakinggan kundi magamit na maipasa pamuhay namin ito, Panginoon, upang maibahagi namin, Panginoon, yung kagandahan, kaputihan at ang iyong ebanghelyo, Panginoong Kristo. Dinali namin, Panginoon, sa aming pagbibigay, sa aming pagpapalas, sa aming kaputihan sa aming buhay. Dalangin namin na magamit namin ito hindi lang sa pangangailangan ng iglesia, hindi lang sa pagtulong sa aming mga sa aming kapwa, kundi higit ay nagamit namin ito sa pagpapalaganap ng salita. Dalangin namin na kayong siya patuloy na ibigay sa amin ang aming mapangangailangan sa araw-araw. Hindi lang basta physical, Panginoon, kundi spiritual, Panginoon. Siya magpapatibay sa amin, magpapatatag sa amin ang sa huli. Muli, Panginoon, kami nagkaganap taos puso ang aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. Magpurihin ka at sambay ka sa araw nito. Kung aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Natin tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction.
kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy. To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen.